Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Ito po ay ang basahan ko daw si Leandro Libiste. So alam naman natin kung sino si Leandro Libiste, di ba? Matunog ngayon ang kanyang pangalan dahil sa mga isinisiwalat niya tungkol sa mga flood control. Ano ba nakikita natin kay Libiste, Leandro Libiste? Totoo ba ang mga sinasabi niya? Ito ba ay makatotohanan? Pakita mo sa akin, tarot. At ano ba ang kaya niyang gawin sa ating gobyerno? Ayan. Tatlo agad. Actually po, ito, isang babae ang talagang nagbigay sa kanya at nagtiwala sa kanya ng anumang sinasabi niya. So, ito yung babae. Paano ko nasabi? May dala po siyang, ayan, timbangan at meron po siyang dalang ebidensya. Binigay talaga sa kanya. But unfortunately, lumalabas po dito na ang babaeng ito is running pa rin. Ayan o, gumagalaw, tumatakbo. So running pa rin kung sino yung nagbigay sa kanya. Tungkol ito sa flood control, sa mga corruption. Pero dito po lumalabas na itong babaeng nagtiwala sa kanya para sa mga ebidensya or whatsoever na dumaan sa isang tao is running pa rin. Gumagalaw, tumatakbo at ito ay lumayo. Yan. Eventually, hindi ko maintindihan kasi ito ang nagbigay sa kanya, nagtiwala ng ebidensya, nag-gathered niya, sabi, ito na naman, tarot lang ho ito ha. Sabi dito, is running. While, dito lumalabas na wala na siya. So, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin po nito kasi dito nakataob. Ibig sabihin nito, wala na siya. Yun ang pinalalabas. Bakit pinalalabas? May rainbow. Kitang-kita nyo po. Ito ay isang rainbow, ito ay isang makatotohanan, ito ay ngayon. Pinakikita rito na itong taong ito na may pamilya, na babae is patay na dito. Yun daw ang ipinalalabas, kaya rainbow, pinalalabas. Pero dito sa una, I don't know po, nalito rin ako, sabi ang tarot, ito yung babae, yun ang kumbaga susi. Maaring ito ay yung punot dulo na nakakaalam ng mga files, ng mga korupsyon. Sabi po rito, ito ay running. Ibig sabihin, gumagalaw pa siya, buhay siya. Tarot lang ho ito ha. Pero dito, pinalalabas na patay na siya. Ibig sabihin, dito sa tarot na to, pinalalabas dito sa kwento is patay na siya. Pero ayon naman po sa tarot, lumalabas na siya ay running. So nakakagulo. May lumalabas na buhay pa siya, may lumalabas na pinalabas lang, na patay na siya. So yun po ang sabi ng tarot. Ako ay tagabasa lang. At ngayon ay wanderer na siya. Ibig sabihin, nagwo-wonder siya. Para siyang hermit na tinatago ang kanyang pagkatao at naglalakbay siya sa isang lugar kung saan malamig. Yun ang sabi po. Ano naman andito pumapasok kay Libiste? Pakaingatan din ni Libiste ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Although, ito ay totoong nanggaling dito. Kasi, bakit sinasabing pinag-iingat siya ng tarot? Maraming revelasyon ang lalabas. Marami ang taong alam naman nating maaapektuhan
Maaapektuhan ng mga, anong tawag dito? Ng mga sabi-sabi, ng mga, kumbaga para sa kanila ito isang napakalaking iskandalo na maaaring magdulot ng galit sa puso at manganib, kaya po nakataob, manganib at gumawa ng madahas na pamamaraan para sa kanya. So hindi lahat po ng kanyang sinasabi ay kinatutuwa ng mga taong involved. Kaya mag-ingat po siya. Mag-ingat, bakit? Baka dumating yung time na may masagasaan siya at siya ay mapunta sa hindi magandang sitwasyon at mapahamak. Although, ang puso't isip niya, sa totoo lang po, paniniwalaan natin, siya ay makamasa. I mean, kaya makamasa, ang gusto niya ilabas lahat ng alam niya. Which, yun ang pamamaraan niya to destroy and stop the corruption. Eventually, marami nga po siyang sinasagasaan. So, people noticed they doing something to stop those allegation o rumors o kwento na hawak ni Sir Libiste. Pero paniwalaan nyo po't hindi, sa 100%, kaya nakatayo po ito na anghel, tapos nababahiran ng politika, almost 80% po ang tumpak at totoo. May pagka-weird lang po talaga si Sir Libiste kasi he is so smart. And learning from the birth life of Libiste, mayaman na siya eh. He don't need too much money. What he wanted really is to share the opportunity kasi nakita niya na corruption talaga ang problema ng Pilipinas. So malinis po ang intention niya, but people also nagdadalawang isip sa mga hawak niya na papeles. Ayan no, nagdadalawang isip. Pero ilalaban po niya to kasi alam niyang 80% of these are correct. Kahit nga po maapektuhan ang sarili niyang pamilya eh. Kasi ito ay isang pamilya na ilalaban siya at ilalaban niya, kaso maraming aligasyon, kaya kailangan din niyang proteksyonan ang kanyang sarili. And for the people of the Philippines, handa talaga siyang magpakamatay. Kaya nakatalikod siya, para siyang si Rizal. Handa siyang magpakamatay para isiwalat niya ang lahat ng hawak niyang ebidensya. At napakarami po niyang hawak. 1, 2, 3. 3 mukha ng korupsyon. Bakit ko sinabing 3 mukha ng korupsyon? Yung una isiniwalat na po niya, meron pa po siyang isa pang hawak at meron pang isa na mas matindi. So isa pa lang pala ang sinisiwalat niya. Mayroon pa siyang 2 pang isisiwalat na katiwalian. And lahat po yun ay with evidence. At ang masakit, dawit-dawit na to. Lahat ng nakaupo
Mula baba hanggang sa taas, dawit-dawit na po ito. Naku, ang dami po niyang lilinisin. Para siyang naglilinis, para siyang isang basurero na ang gusto niya malinis lahat yung alam niya na nandun ang pinakamatitinding singaw ng kabuktutan. At ito ay susuportahan ng kanyang ina. Yan. At kahit ang kanyang ina ay nabibigla. Actually, ito po ay nanay and anak. Mismo ang sarili niyang ina nabibigla sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng revelasyong nilalabas ni Sir Libiste. Kasi wala siyang kaalam-alam sa sitwasyon, tapos bigla na lang ganun pala kasinsero ang anak niya sa pagsisilbi. But, pakaingatan niyo po kasi may danger po sa life niya. And I tell you po, may isang malaking sangay ng gobyerno na hindi taga rito ang susuporta sa dalawang batang katipunero ng Pilipinas. Katipunero ng tawag kasi halos they fighting their own life. Si Libiste at may isa pang malaking katuwang natutulong para mabungkal yung hawak niyang mga papeles. Mag-ingat po, sir. Ang iyong hangarin ay mabuti pero delikado. Ako po'y tagabasa lang ng tarot. Wala akong kinakampihan. Nakita lang po ng tarot doon na 80% of your evidence are facts, truth, and reliable. So, sinasabi ko po sa inyo, mag-ingat po kayo. Marami kayong masasagasaan. Pero maniwala po kayong marami ang magmamahal sa inyo. Lalo na ang ipinaglalaban nyo po ay ang mga tao na kumbaga naloko or nakorupsyonan ang taong bayan. So, naniniwala talaga ako na may katipunero pa ngayong panahon na to sa bagong rehiyon, yon. At ikaw ay isa doon. Maaring nandun ka sa matatalinong katipunero noon na may kaya sa buhay. You are being reincarnated. Ayan po. A white reincarnated ng isang tao, isang lalaki na may katungkulan, na pinagpalit ang yaman para sa kanyang pagmamahal sa inang bayan. Ito po yan. Ikaw yan noon. At ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ganong sitwasyon. Ina-active mo. And masaya ka sa ginagawa mo although mapanganib. At ikaw ito ngayon. Hawak mo ang salapi, hawak mo ang katanyagan, hawak mo ang pagkailala, pero nakita mo ang lungkot mo kasi ang gusto mo maisiwalat ang dapat maisiwalat, mailabas ang dapat mailabas at malinis at makatulong sa isang taong alam mong walang kasalanan pero nakulong. Ayan po yan. Ikaw yan. Ito yung gusto mong hangarin. So, yun po ang nakita ng ating tarot kay Sir Libiste. Isa kang lumang katipunero na bayani na may kaya pero sinakripisyo ang lahat. Yun ang nakita ko sa huling tarot. So, sana po ay bilang bagong reincarnation ng taong yun, sana makamtan mo naman ay ang buhay na ligtas. At lagi po nating tatandaan sa lahat na nangyayari sa ating buhay, there is always God watching us. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law.
Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinekwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ayon doon sa ombudsman, ang aligasyon nila ay si Senator Lauren, si Congressman Leviste at si former Energy Secretary Alfonso Cusi ay di umanong nag-conspire para makakuha ng eksklusibong karapatan sa solar power at nag-create daw sila ng virtual monopoly. So na-lockout, dahil dito na-lockout ang mga competing energy investors. Ayon kay Senator Lauren, false and baseless daw ang akusasyon. Si Congressman Leviste naman, nagsabi siya publicly ay yung mga reklamo dito ay super duper weak, mga nuisance suits lang po ito and politically arranged para matahimik yung kanyang krusada laban sa DPWH flood control corruption. Ang aligasyon ay exclusive daw ang solar contracts na inaward pero hindi naman daw dinevelop. Ang tawag ni Ombudsman, ghost electricity at unpaid obligations. Na-deprive daw ang bansa ng power capacity, tumaas daw ang consumer costs at nag-iwan ng 10.44 billion daw in unpaid financial obligations. On the part of Senator Lauren, ang sinasabi niya is walang involved na public funds dito, walang nagasta at walang nawala sa kahit ano sa mga private solar energy projects. Sabi naman ni Congressman Leviste, hindi kanya yung tinatawag nilang ghost projects dahil walang government money na nakuha o na misuse. Kinommercialize daw ni Congressman Leviste yung 25-year franchise niya. Binenta daw nila ito ang controlling stakes sa Meralco or MGen para sa at nag-profit siya ng bilyon-bilyon daw nang walang congressional approval. Okay, so ang tawag dito ay flipping. Alam niyo yung flipping, yung pagbibili ka ng bahay, ayusin mo ng contents, bebenta mo kagad. Nakuha niya yung batas, pero binenta din niya kagad. Ayon kay Congressman Leviste, wala akong binenta na prangkisa na kumita ko. Inactive na po ang prangkisa ng SPBC o Solar para sa Bayan. At ipso facto, na-revoke na ito dahil nga 2 years inactive. Sabi ni Senator Lauren, tingnan ninyo yung timing at yung nature ng mga alegasyon. Sabi naman ni Congressman Leviste, engaged in selling and divesting ng kanyang business shareholdings. Siya po ay divest siya bago siya naging congressman to avoid conflicts of interest on taking public office.